Alagaga! Kiki, what are you doing here? Alam mo mga kachupa, ina-admit ko na masamang tao ako dati. At naman tayo makasalanan, di ba? Hindi ko naman sabihin na, ang linis-linis ko, mga ganun. Uy! Mahal yan! Pag nasira yan, may pambayad ka, halika dito. Kaya wala akong naiintindihan. Alam mo mga kachupa, kasi yung school na pinagpahan ko, yung mga professor ko, ang lagi nilang tinuturo, yung mga, yung mga past experience nila. Hindi nila tinuturo yung mga ano ba? Ganun, parang talagang may, grade 1 na na anak. Talaga! Nisira mo yung araw ka! Makakainis ka! Wala na naman ako sa ko. Kasi itong batang ito, parang tao talaga eh. Alam mo, pagka ganyan nabubuisit ako, lagi ako nag-pray, Lord, habain mo pasensya ko. Bigyan mo ko ng mga pasensya sa pusang ko. Talaga! Talaga! Wala na akong ginawa sa buhay. Hindi magsaway sa'yo. Hi mga kachupa! Today is Sunday. Hindi, Saturday. Today is Saturday and I'm just done exercise, treadmill. And yung asawa ko wala ulit pasok. And ginagawa niya ngayon yung mga questionnaire kasi di ba nga nagpasa na ako ng requirements for green card. And I received the mail. And then meron sila dong mail na sinasabi daw ako. Online daw ako sa kanila. And then sagutin daw yung mga question doon. Ito si Kiki, papansin. Hindi tumatawag. What type of work did you do with your first job? BPO. What kind of work is it though? Documentation associate. Documentation? Yeah. You're patient. Ginugulo kasi na Kiki yung Documentation processing? Associate. Associate? Yeah. Remember the answer though, because if they ask you again, you have to have the exact answer for it to work. Mm-hmm. What was the first thing you learned to cook? Eggs. Okay. What country is your ultimate dream vacation? If you don't pick, I'll pick it for you. It's not. You always want to go back there. Okay. What is the country dream vacation? So, Philippines. Indian applicant petitioner request. Okay, so let's see what's the next step here. Peace. What did you put? I don't know, because they don't give me any directions here. Okay, add case to your account. I'm guessing this is what it is. See, they don't give you anything specific. They just say, create new account and add paper file case. There's no paper file case here. There's only add case to your account. They could have just say add case to your account. That would have been easier. Enter your USCIS case receipt number and add case. Okay. So let's see, your case number is IO. Online access code. Hero. Okay, yeah, here it is. It means your case is not active yet. Okay, so we're gonna your case status is unavailable at this time. That means that I guess it's gonna be active after the interview. Right now, we're just opening your account. We're working on to get accurate information as soon as possible. Hello, baby. How are you? Kiss mama. Anyway, mga kachupa, itong vlog na to, pinakita ko lang sa inyo kasi nga may dumating sa aking, pakita ko sa inyo. Kasi nga marami nanonood sa akin na mga taga-US din, and
Ito yung dumating sa aking packet, mga kachupa. Oh my God, I'm officially Cha. Yeah, it's because we put that inside your application, remember? So, dumating yung mail for me galing sa Department of Homeland Security, US citizenship. So, siguro sabi sa akin ng mga ng mga nagsusubscribe sa akin, mga 6 months lang daw. Pagka wala daw akong problema, baka 5 months lang, mga ganyan. Darating na daw yung green card ko. Malapit na. Oh my gosh. So, mga nakalagay rito, mga kachupa, Winnie Cha. And don't forget to write it down. Did you write it on the calendar for your appointment? Oh, make sure you write it down so you remember. So, ito yung aking mail na dumating. And then, lagayin natin. Ano, B? Ano? USCIS appointment. B, why we need to go? What's for? I don't know. I guess they just want to make sure. Biometrics! Yeah, they want to make sure you're real and you're not fake. Yeah. You named your email my name? Yeah, you do. Cause I change it from. So mga kachupa, pupunta kami sa March 21 sa Milwaukee. I think, nila yon, biometrics pala. Para yata yun sa biometrics ko, yung mga fingerprint, yung mga ganyan. So, update ko na lang ulit kayo, mga kachupa. Anyway, habang habang nag-exercise ako kanina, mga kachupa. Kasi pagkagising ko dito, sa aming bahay, every morning, pagkagising ko, diba? Siguro nagigising ako mga 7. Tapos, mga 7:30, ready na ako mag-exercise. Inuuna ko talaga mag-exercise, mga kachupa, kaysa sa almusal. Kasi mas masarap mag-exercise muna bago ka mag-almusal. So, nag-exercise ako dito, nag-treadmill ako every day ng 1 hour. And then, habang nag-treadmill ako, nandito yung tablet ko at nakikinig ako kay Pastor Peter Tanchi. And then, alam niyo mga kachupa, hold on. Kiki, why you're so very happy, ha? Very happy na naman. Talaga. So anyway, mga kachupa, asan na ba yung tablet? Alagaga! Kiki, what are you doing here? Bata ka. Hindi ako mga kachupa. Tingnan niyo mga kachupa. Nagdilig kasi ako. Kaya pala sobrang saya ni Kiki. So, kinakabahan ako pagka ganyan siya kasaya eh. Punasan ko lang to. Ikaw, wala ka nang ginawa kundi galitin ng mami? Ha? Galitin ng mami? Gigigil ako sa'yo. Huwag ka magpakita sa akin. Gigigil ako. Kiki? Being mean. Why are you being mean, ha? Hindi ka nakikinig kay mami mo, ha? So, ito, mga kachupa. May papakita ko sa inyo. Alam mo mga kachupa, ina-admit ko na masamang tao ako dati. Ina-admit ko naman yun, mga kachupa. Lahat naman tayo makasalanan, di ba? Hindi ko naman sabihin na, ang linis-linis ko, mga ganun. Uy! Mahal yan! Pag nasira yan, may pambayad ka, halika dito. Bilis. Dito ka maglaro, oh. Dali. Ay, naku. Kulitin na naman tayo ni Kiki dito. So, sorry mga kachupa kasi nagre-reply pa ako sa mga nag-chat sa akin. So, dapat mga kachupa, hindi ako mag-vlog ngayon kasi may ini-edit pa akong part 2 ng aming question and answer ng aking asawa. So, sabi ko, hindi na muna ako mag-vlog kasi mag-edit niya ako. Mga kachupa, yung asawa ko, nag-decide ng yung aking gumawa ng account doon sa USCIS kasi nga, ipinakita ko rin sa inyo kung paano gumawa, ganyan. Kasi minsan, di ba, hindi natin alam, minsan baka paano ba gawin yung mga ganyan.
lagi tayong kinakabahan kung paano ba gawin, baka hindi natin alam, yung mga gano'n, mga kachupa. Huwag kayong kabahan kasi yung mga asawa, yung mga kachupa, taga dito, nakakaintindi naman ng English yan, nakakabasa sila ng mga instruction, magagawa nila yan. Kaya nirecord ko na yung asawa ko para na-update ko rin, at saka na-record ko rin yung mga sagot ko doon, para in case na tanungin ako, kung ano yung pinakamadali kong, ang una kong nalaman kung paano magluto, di itlog, di ba, mga kachupa. So, nirecord ko para in case na tanungin ako or anuhin, alam ko yung sagot, yung password na ilalagay nyo doon, mga kachupa. Tandaan nyo or i-take down notes nyo kasi minsan, nako, pag nag-apply ka ng, mag-sign in ka ng new account, ibang password yung nagagawa mo. Ang nangyari, pag in-enter mo yun ulit, nakalimutan mo yung password, gagawa ka ulit ng ano. Kaya sabi ko, ino-notes ko na. Kaya gumawa ako ng vlog na to para yung mga nanonood sa aking ng K1 visa at saka yung mga nandito sa US na kakarating lang, ganito yung gagawin nila, di ba? Aray ko, putik ka naman talaga! Sakit naman ang kalmat mo, Kiki. Umiiyak kang mama. Gigigilan naman ako sa'yo eh. Bakit ka ganyan sa akin? Bakit ka ganyan sa akin? Parang hindi mo ko nanay. Makakainis kang bata ka. Anyway, may kachat pala ako, kaibigan ko noon sa dati naming bahay na tinitirahan. Alam niyo mga kachupa, hindi ko akalain yung mga papangasawa ko siya ang apelido. Oo, di ba napanood nyo naman yung aking mga vlog na hindi ko akalain na siya yung magiging apelido ko. Alam mo mga kachupa, hindi ko pa kilala yung asawa ko, wala pa ako sa dating site. Siguro mga 14 years old pa lang ako nito mga kachupa. Meron akong kapitbahay. Ano siya, inaate-ate ko siya kasi mas matanda siya sa akin. Parang, alam mo yun, kapitbahay namin. Alam mo yung asar niya sa akin mga kachupa? Ang asar niya sa akin noon, ang tawag niya sa akin, Nikachu. Kasi ako mahilig ako sa aso. Tapos ang ano nila, ang liit-liit lang ng bahay namin. Tapos ang dami naming aso mga kachupa. Tapos ang umpahan pa kami, alam mo yun mga kachupa. Tapos ang binansagan sa akin, Chu. Kasi ang cute-cute ko daw, mukha daw akong chihuahua. Kaya tawag sa akin, Nikachu. Tinawag niya akong Nikachu. Hindi ko naman alam na magiging siya pala yung aking apelido. Alam mo, minsan gumagamit si Lord ng, alam mo yon, hindi ko alam na ang magiging apelido pala ni Katsa. Diba? Ano ba? Minsan gumagamit si Lord ng mga tao na nagbibigay sa'yo ng hint of your future. Parang ganun. Alam mo, mga kachupa, hindi ko akalain na mapapapakasalan kong asawa mukhang Chinese. Wala talaga yun sa plano ko. Kasi ang gusto ko Pinoy lang. Kasi hindi ako marunong mag-English. Kahit na naka-college na, hindi ka marunong mag-English. Paano kasi, puro ka kalandian. Sa school na. Kaya wala kang naiintindihan. Alam mo mga kachupa, kasi yung school na pinuntahan ko, yung mga professor ko, ang lagi nilang tinuturo, yung mga, yung mga past experience nila. Hindi nila tinaturo yung mga ano ba? Parang ka talagang may grade 1 na na anak. Kasi gantong-ganto ko mga kachupa. Nung grade 1 ako, tapos pag nagchichikahan yung nanay ko, kachika niya yung mga kapitbahay namin. Ang likot-likot ko sa nanay ko, sa likod ng nanay ko, ganyan. Anong butulaga? Tapos nagpipilit akong umuwi. Talaga! Nasira mo yung araw ka! Puro kagat na ako. Gigid. And then, habang doon na tayo, putik na yan, nawawala na tayo sa ayoko na kakachat to, pinapaiyak ako lalo. Ayun ang mangyayari mga kachupa, pagka meron kang kapitbahay na tinutulungan ka na umangat ang buhay, lagi kang bibigyan ng advice, lagi silang mag-open up sa'yo na, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, huwag kang pipili ng lalaki dyan lang, nako,
ganito gawin mo, ganyan. Alam mo mga kachupa, akala ng mga kapitbahay ko, ano lang, laro lang sa akin yung mga sinasabi nila, ganyan. Pero hindi nila alam na nasa utak ko na yun, pumapasok na sa... Kasi alam mo, bihira lang mga kachupa, bihira lang magkaroon ng mga mababait na kapitbahay. Totoo yan ha. Kasi, yung mga ibang kapitbahay, hindi sa chichismis ka, sisiraan ka sa iba. Yung alam mo yun, yung parang konting angat mo, magagalit sila, yung... Ang dami nilang problema sa buhay, pero hindi nila naiisip, hindi nila na-open yung eyes nila sa ginagawa nilang ganon. Parang, alam mo yun, na lalong bumibigat yung buhay nila. Kaya, kung meron kayong kapitbahay na laging nagagalit sa inyo, laging naiinis sa inyo, huwag nyo nang suklian ng huwag nyo nang gantihan na pabalik, yung mga ganon. Ang gawin nyo lang mga kachupa, ipag-pray nyo, alisin yung mga galit nyo. Alam mo mga kachupa, nakausap ko yung ninang ko. Ano ba yan? So, itong vlog na to, hindi lang para sa update ng aking green card, no? Chikahan din. So, nakausap ko yung ninang ko nakaraan. Nag-iisa lang kasi yung ninang ko kasi ang kwento sa akin ng nanay ko, pininyagan daw ako sa Malabon City. So, yung mga ninang ko doon, mga kachopa, parang hindi ko kilala, kasi lumaki na ako sa Maynila na. Sa Malabon, Maynila rin naman yung, pero ang nilipatan kasi namin mga kachopa, palipat-lipat kasi kami. So, yung nilipatan ng nanay ko, naglilipat kami sa Santa Ana, Maynila. So, Metro Manila talaga siya. So, ang nangyari, lumaki ako doon, ganyan. Naging madusing ako. Madusing talaga no? Yung, ano mo yun, yung talagang negra, yung mga ganun. Tapos ang pet-pet ko mga kachupa, sa Santa Ana, nagpapasko nang wala akong natatanggap na regalo. Oo, promise siya kasi wala akong ninang doon sa tinitira namin. Lumaki ako doon siguro mga 15 years. Hanggang naging dalaga ako, naging dalaga ate ko. Doon na talaga kami nagkaroon ng muang. So, ang nangyari mga kachupa, every Christmas, ako wala akong natatanggap na regalo from my ninang or ninong. Wala. Minsan, yung mga kapitbahay lang namin nagbibigay sa akin ng regalo, yung mga candy, ganyan, 20 pesos. Kasi noon, di ba mga kachupa, ang 20 pesos malaki na. Yun na yung mga natatanggap ko ng mga Pasko. Kaya minsan, alam mo, pag Pasko, naiingit nga ako sa mga kapitbahay namin na may mga ninang doon. Kasi ang dami nilang nakukuha na ano. Pero hindi to sa ito lang kinukwento ko lang to sa experience ko. So, ayun, nagkaroon ako ng inggit sa best friend ko kasi doon din pinanganak. Tapos ang dami niyang ninang. So, siya, ang dami niya nakukuha. Minsan niya nagkakaroon siya ng 1,000 every Christmas. 1,000, 1,500 pataas, yung mga ganun, mga kachupa, di ba uso yan? Kasi minsan mga ninang natin, binibigyan lang tayo ng mga pera, ganyan. Aray ko, Kiki! Talaga? Ikaw ang hadlang! Talaga naman! Makakainis ka! Nawala na naman ako sa ko. Buisit ang tao talaga, no? Alam mo, pagka ganyan nabubuisit ako, lagi ako nagpa-pray, Lord, habain mo pasensya ko. Bigyan mo ko ng mahabang pasensya sa pusang to. Natatawa ako mga kachupa. So, wala na ako. So, ano nangyari mga kachupa? Di lagi ako naiingit sa kung minsan nga dumating sa punto ko na sana, hindi na lang Pasko. Para yung mga best friend ko or mga kaibigan ko lang matangga. Yung mga ganun, sa sobrang inggit, yun na yung mga nangyari. So, naisip ko yan minsan. Tapos, yun nga. And then, nalaman nung isang kapitbahay namin na si Ninang Obe. Shout out kay Ninang Obe. Nag-iisa kong ninang sa Santa Ana. Nalaman niya kasi kunento ng nanay niya, ng nanay ko sa kanya na wala nga akong ninang dito sa amin. So, anong nangyari mga kachupa? Kawawa ka naman, sabi ng ninang Obe. Kawawa ka naman, walang nagbibigay sa yung regalo. Sige, ako na yung magiging ninang mo, sabi niya sa akin. Hindi ako naman, tuwan-tuwa kasi si Ninang Obe, magaling siya nagtahi ng mga gown, yung mga ganyan.
Tapos, si Ninang nagbibigay talaga ng mga, alam mo yung pupunta pa siya sa Divisoria para every Christmas, lahat ng mga inaanak niya. Ay. Talaga! Tulog. Wala na akong ginawa sa buhay. Hindi magsaway sa'yo. Kalmot na ako. Gugupitan ko yung kuko mo. Tagos hanggang buto. Wala ka ng kuko. Eh di sabi ng ninang ko, sabi niya, kawawa ka naman, ampunin na kita, sige, para sinabi niya sa akin to, bago Christmas. So, anong nangyari mga kachupa, pumunta siyang Divisoria, bili siya ng mga regalo doon. Alam mo mga kachupa, yung mga lagi niya binibili, yung mga binibigay niya lagi, yung mga inaanak din niya, yung mga taga-old lang, mga taga-Santa Ana din, na mga kapitbahay ko at kaibigan ko. So, every time na nakakatanggap sila sa kay Ninang Obe, naiinggit ako kasi ang binibigay ni Ninang Obe is yung mga sukla, yung mga pantali sa buhok, yung mga, alam mo yung pang girly-girly talaga. So, every time na nakakatanggap sila noon, naiinggit nga ako. At one time, sana Ninang ko na lang din siya, yung ganon. So, ang nangyari, si mama kasi chismosa. Chismosa, sinabi dun kay Ninang Obe na wala nga akong ninang. So, ang nangyari, naawa sa akin si Ninang Obe. Sige na nga, ako na nga lang magiging ninang mo para every Christmas may natatanggap ka kahit isang regalo. So, ayun. So, nung Christmas, may natanggap naman ako. Wala, natuwa lang ako. Ayun yung mga hindi ko nakakalimutan kay Ninang Obe dahil wala, napakabait niya. Kasi kung akong normal tao lang, bala ka dyan. Ayoko na dagdagay yung inaanak ko. Ganyan. Di ba? Mga kachupa, ako pa naman, sa bata talaga, naaawa rin ako sa mga bata pagka ganyan, pag may naiinggit dahil wala silang gato. Naaawa ko sa mga ganun, mga kachupa. Kaya ako naaawa sa mga ganun kasi I'm a kid before na ganun din yung mga na-experience ko. Kaya sa mga taong mga bata na naiinggit, siguro may dahilan yan, siguro para pag naging matanda ka na or umidad ka na, may i-realize mo din yung mga ibang bata, may ganun ding sistema, ganun din yung realization nila sa buhay, no? Kung hindi ko siguro na-experience yan, ako, bahala ka, kasi sa atin, di ba mga kachupa, pag kasi dito sa Amerika, mga kachupa, walang binyag-binyag dito, hindi usamang ninang-ninong. Kaya sabi ko, nung kunento ko to sa stepkids ko, na kausap ko yung ninang ko, ganyan, yung godmother, di ba? Godmother tawag lang sa ninang. What's that? Hindi nila alam yung godmother. Akala nila, Mama Mary, parang ganoon. Sabi ko, yung pala, hindi nila alam kasi wala silang ganun dito. Okay. Hindi pala uso dito yung mga binyag-binyag. Siguro uso kapag Catholic sila, pero kasi yung aking mga stepkids at saka yung asawa ko, siya man nung una, tas naging Christian. So, wala talaga silang alam sa pagbibinyag. Ang Christian yata dito, hindi rin uso ang binyag-binyag na mga sanggol, yung mga ninang-ninang, mga ganyan. Ang uso dito, baptism. Pagka malaki na yung bagets, pagka pinili niya na si God, marunong na umitindi, yun, doon kayo babaptize. Pero kung bagets pa, sanggol pa, walang alam daw yun, kaya hindi sila nagbibinyag ng ganon. Only Catholic lang yata yung nagaganon. Medyo mahaba na naman natin. So yun, doon tayo, balik tayo sa nakausap ko yung ninang ko. Sabi niya sa akin, one time daw, galit na galit daw siya sa kapitbahay nila. Sa sobrang galit niya, tawag dito, nagkaroon siya ng sakit na high blood. Doon sa kapitbahay namin. So, sobrang galit niya dito sa hindi niya maalis yung galit dahil sa sama ng ginawa ng kapitbahay namin sa kanya, yung ganyan. So, ang nangyari dahil, nagkaroon siya ng high blood pressure. Ang ending, siya rin ang nagdusa. Kaya mga kachupa, ito kaya sabi ko sa inyo, pagka may away kayo, huwag kayong magtanim ng galit dun sa kaaway nyo. Ipagdasal nyo na alisin yung galit. Kasi yung galit na pag nag-stay sa inyo, kayo ang magdudusa niyan, hindi sila. Oo mga kachupa, ko yan.
na-experience ko yan. Kaya every time na may gumagawa sa akin ng masama, hindi ko na tinatanim. Kasi ako palatanim ako mga ka-chupa eh. Oo, palatanim ako ng galit. Yung pagka inaway ako, nakatatak na yun sa isip ko na, ay, naway ako yan. Kung mapansinin yan, yung mga ganon. Tapos, na-realize ko, nung nandito na ako, lagi na ako mag-isa, lagi ako nakikinig ng mga preacher, yung mga magagandang salita ng Diyos, Bible, lagi ako nagbabasa. Alam niyo mga ka-chupa, naintindihan ko na kung bakit ayaw ni God na magtanim tayo ng sama ng loob. Kasi para siyang lason. Actually, totoo lason talaga yung galit na tinanim mo. Kahit hindi mo siya suklian ng masama, taniman mo na lang sa loob ng katawan mo, hindi eh. Pangit din. Kaya dun sa mga kamag-anak ko, sa mga magulang ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, lagi ko sinasabi na pag may gumawa sa inyo ng masama, huwag nyo nang itanim. Huwag nyo nang itanim sa loob, tagus-tagus ba sa buto na hindi nyo na makakalimutan. Kasi mga ka-chupa, ang pagpapatawad, kinakalimutan. Kahit ano pang masama yung ginawa sa inyo ng taong yun. Oo mga ka-chupa, na-experience ko yan. Kasi mga ka-chupa, pagkagalit nga ako noon, lagi kong tinatanim siya na hindi ko makakalimutan yung mga masasakit na ginawa niya sa akin, yung pagluloko niya sa akin, yung pagnanakaw niya sa akin. Hindi ko makakalimutan yung mga ganun. Pero itong nung natagpuan na namin si God, lagi na kami nagbabasa, may nalalaman na ako everyday, kapag ka nagpatawad ka daw, kahit dun sa kaaway mo, kahit anong sama ng loob or ginawa niya sa'yo, kaya mong kalimutan. Kasi pag hindi mo daw kinalimutan yun, parang nandun pa rin siya sa'yo. Alam mo yung mga ka-chupa, parang nalalasong ka pa rin na, ay, ayoko nang pagkatiwalaan yung taong yan, ganito yung ginawa niya sa akin. Mga ganon. Pero as a Christian na nalaman ko na nga yung mga ganyan, nagbabasa ako ng Bible, pagka may galit daw, pagka may gumawa daw sa'yo ng masama, yung tao, kaya mo yung kalimutan yung ginawa niyang masama at patawarin siya. Kasi pagka hindi mo daw ginawa yun, parang lahat ng gagawin mo, lagi ng limited. Ay, ayoko nga ipagkatiwala yung mga ganito, mga ganyan, mga ganun. Pero nandun pa rin ako sa point na ganun pa rin yung gawain ko. Hindi ko maaalis kasi nga yung experience ko noon, parang, alam mo yun, ayoko nang maulit. Siguro hindi lang naman siguro ako ganun. Hindi lang ako mag-isang ganito. Siguro marami tayo kasi sa bagay nga naman kasi 'di ba mga tao pagka gumawa sa ating masama, parang ang hirap na natin pagkatiwalaan dahil ganun nga yung ugali nila, ganun yung Pero as a Christian daw, dapat kung gumawa daw sila ng masama sa iyo, kaya mong patawarin, kaya mong kalimutan yung ginawa nila at wag mo nang isipin. Yung gano'n, kaya yung mga yung mga naiisip ko noon, sana nga lagi ako nagpe-pray na sana lagi akong gabayan ni God at lagi niya akong kontrolin. Kasi nabasa ko rin sa Bible na pag hindi mo kaya kontrolin yung anger mo, hindi mo kayang kontrolin sarili mo, parang iba ang nagko-control sa'yo. Sa tingin mo mga ka-chupa, kung hindi mo kayang umistop ng bisyo, pag-iyosi, pag-iinom, hindi mo kaya kasi ang iniisip mo, yung mindset mo na pagka umistop ka, baka mamaya mamatay ka. Yung mga ganun, alam mo ang nagpapasok sa utak mong ganyan, demonyo, para hindi ka maging maayos, hindi maging maayos ang buhay mo. Yung mga ganun mga ka-chupa, totoo yan kasi ang isip ng iba, pagka umistop daw sila ng pag-iyosi, pag umistop daw sila ng pag-iinom ng alak, dun daw lalabas yung mga sakit nila. Pero hindi nila alam, yung demonyo ang nagsasabi nun sa kanila para hindi sila makapagbago. Totoo yan mga ka-chupa. Kasi ang dami kong napapanood na preacher, dati silang nag-a-addict, nagagamit ng masasamang gamot, tapos naglulong sa droga, lulong sa bisyo, mga ganyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila patay. Oh, di ba? Kasi na-embrace nila si God Naniwala sila sa salita ni God na pagka nagbago sila, hindi sila papabayaan ni God. Diba? Ang iba lang kasi tao sa atin, natutulog lagi. Hindi sila nakakapagbasa ng Bible, hindi sila. Kaya sabi ko ngayon, kahit ko yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko na magbasa kahit paano, para at least paano, hindi sila na
aanuhan ng ibang chismis, ibang balita. Sinasabi mo mga kachupa, kung magbabago ka, kung ano, kasi ganito yung nangyari sa sa kapitbahay namin na hindi na siya uminom, hindi na siya nagyosi, nagkaroon ng sakit, namatay. O, diba? Siyempre maniniwala ka dun kasi ganun yung nakita na ganun daw yung na-experience nila. Pero alam mo mga kachupa, iba-iba ang mga experience. Pero kung may pananalig ka kay Lord ka laging magre-rely. Hindi sa ibang tao, hindi sa chismis, hindi sa kapitbahay mo na experience yun. Hindi. Kay God ka lagi. Kaya nung nagte-treadmill ako mga kachupa, habang nagte-treadmill ako, nakikinig ako kay Pastor Peter Tanchi. Yung, ang topic niya is yung kay Jacob and Yusan. Yusan yata. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, yung anak ni Isaac. So, ibibigay ko yung link. Andyan, ito siya. Panoorin yung mga kachupa. Mahigit 1 hour siya. Kaya, sinend ko siya sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, mga mahal ko sa buhay. Para hindi lang ako yung nakakatanggap nun. At saka hindi lang ako yung nalalaman yun. Gusto ko i-share sa ibang tao para magkaroon din sila ng knowledge. Hindi sila aasa sa mga ibang tao na, ay, ganito sabi ni ganito siya. Mga kachupa, kaya tayo may Bible kasi dapat yung ating manual habang nandito sa lupa. Alam mo yung mga kachupa, wala lang, lang ako kasi ang tagal ng Bible sa atin, pero yung iba parang ayaw magbasa. Pero pagka nakita mo nag-scroll yan sa Facebook, mga kachupa, yung mga chismis ng mga nag-post doon, up to babasahin yan hanggang dulo pa yung nun. Babasahin pa niya yung mga comment, pero hindi siya nakakapagbasa ng Bible. Alam mo kung bakit? Isipin nila, ay, wala akong oras dyan. Oo, kasi alam mo mga kachupa, ganun din ang gawain ko. Hindi ko tatanggi, ganun din gawain ko noon. Pero ngayon, hindi na. Kapag nagbabasa ako sa Facebook ng mga story, ng mga chismis, may away, mga ganito, ini-scroll up ko, hindi na ako babasa ng ganyan. Ubusin pa oras ko dyan sa mga ganyan. Ubusin ko yung oras ko sa kakabasa ng Bible. Kaya sa mga chismis na ganyan, pagkatapos mo basahin, i-apply mo siya sa buhay mo, anong nangyari, nag-away pa kayo ng asawa mo dahil in-apply mo yung nabasa mo dun sa asawa mo. Kahit yung asawa mo, makaiba dun sa asawa niya. Kaya gano'n. Natatawa lang ako, mga kachupa. So, ayan, sinure ko siya. Tapos may mga iba pa akong mga kaibigan na, uy, baka baka porn yan. Wala lang. Natatawa lang ako. Tapos nung sinend ko sa mga kaibigan ko, doon ko nakita yung mga kaibigan ko na ready makinig. Alam mo yung ready makinig sa mga ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kasi mga kachupa, yung naod ako noon nung sinasabi ko sa inyo, kwento siya ni Isaac, Jacob at Yusan. Yung Jacob at Yusan na yon, magkapatid yun, pero si Yusan ang panganay, si Jacob ang bunso. So, ang nangyari mga kachupa, panoorin nyo na lang, ayoko na ikwento, panoorin nyo na lang yung etong video to kay Pastor Peter Tanchi. Yung pastor na yan, naging paborito ko siya kasi lahat na pinipreach niya nasa Bible. Kasi mga kachupa, in-start kong i-compare yung preaching ng mga Christian sa preacher ng Catholic. Hindi ko naman nila lahat yung mga Catholic kasi dati akong Catholic. Hindi ko pero kinumpare ko siya mga kachupa. Ibang-iba yung turo ng simbahan ng Catholic sa simbahan ng Christian. Kasi ang Christian, more on basa ng Bible, worship song, yung mga ganon. Ang Catholic kasi, parang isang basa ng ng Bible, yun na yun. Tapos puno na ng kanta, yung mga ganyan. Tapos, na ng mga yung bigay ng ostya, yung mga ganon. So, na-compare ko siya. Nag-start ako mag-compare niya nung nag-start kami nag-a-attend na ng Christian. Kasi nung nag-start ako nag-attend ng Christian, ang dami ko nang nalalaman mga kachupa. Kasi ibang-iba talaga. Nung nagsisimba ako ng Catholic, tapos nagsimba ako sa Christian, ibang-iba talaga. Kaya, importanteng pumili kayo ng magandang simbahan na nagbibigay sa inyo ng totoong salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano na napupunta ka lang sa simbahan, wala kang natututunan. Tapos pagbalik mo sa bahay mo,
same ka pa rin ng pag-uugali. Diba? Wala lang, share ko lang. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat mga kachupa for watching this. And I hope na may natutunan kayo sa akin kahit na ganito lang ako. Maliit lang na viewers, maliit lang na na YouTuber. Sana pakinggan nyo kahit medyo laging mahaba yung aking video. Pero praise God pa rin. Kahit pa paano ay binibigyan pa rin ako ng hininga ng God. Nagigising pa rin ako everyday ng masaya, content. Hindi na naghahangad ng iba. Yung mga ganun. So thank you mga kachupa for watching this. And sana na-share nyo to sa mga mahal nyo rin sa buhay na magising na rin kahit pa paano. No? Thank you and God bless po. Ala! Dito ka na naman! Christian pala ako.